Mainit ang kanyang ulo, pikunin siya kahit hindi mo naman inaano, bigla na lang nagagalit. Masakit siyang magsalita parang boss kong umasta, napaka-immature ng ugali niya. Palagi ako nakikiusap na tanggalin niya ang mga salitang nakakadurog sa akin. Kung umasta siya ay para siyang binata. At ang letter sender natin today ay tatawagin na lang nating Rose na sobrang daming dinaing pero kasama niya pa rin. Si Rose ay may asawa at anak na at ang kanyang asawa ay itatago na lang natin sa pangalang Manuel. Hindi maiiwasan sa kanilang pagsasama na madalas silang mag-away pero sa tuwing nangyayari yon, si Manuel ang palaging nanunuyo. Wala naman daw talaga naging problema si Manuel sa ugali ni Rose dahil ang totoong problema ay nasa ugali ni Manuel. Dahil si Manuel ay mainitin ang ulo, sobrang pikunin kahit hindi mo naman inaano, bigla na lang nagagalit. Sobrang sakit niya magsalita para siyang boss kong umasta dahil siya lang naman ang nagtatrabaho at sobrang immature niya. Kaya palagi na lang nakikiusap si Rose kay Emmanuel na tanggalin niya ang mga salitang nakakadurog kay Rose. Hindi rin naman naging mahigpit si Rose sa kanyang asawa dahil ang totoo ay nakakagala pa rin si Manuel na parang binata at kung saan-saan siya nagpupunta. Madalas pang inaabot ng alas 4 ng madaling araw si Manuel galing sa inuman pero payapa naman ang isip ni Rose na hindi siya gagawa ng kalokohan. Dahil sa kabila ng mga dinaing ni Rose na ugaling pangit ni Manuel ay sobrang laki pa rin ang kanyang tiwala na hindi siya magloloko. Hinahayaan niya lang si Manuel na makapag-enjoy, never siyang nagalit kapag late nang umuwi si Manuel dahil alam niyang pagod na rin siya sa trabaho. At sa loob ng 5 taon nilang pagsasama, never din naman siyang pinabayaan ni Manuel pagdating sa pagkain at pangangailangang pinansyal. Hanggang sa isang araw na naisipan ni Rose na buting tingin ang cellphone ni Manuel dahil gusto niya sanang tignan ang mga luma nilang pictures. Sa katunayan, araw-araw namang iniiwanan ni Manuel ang kanyang cellphone pero hindi lang talaga ito pinapakialaman ni Rose. Nagkataon lang talaga na naisipan niyang tumingin ng mga pictures hanggang sa may nakita na siyang mga screenshots. Nakita ni Rose ang isang convo ng isang babae at lalaki na asawa ang tawagan nila at palagi silang nagkikita. Kaya pagdating ni Manuel sa kanilang bahay ay tinanong agad siya ni Rose pero parang may duda si Rose sa mga sagot ni Manuel. Nagpaniwanag si Manuel na may isa siyang kasamahan sa trabaho na hiniram ang kanyang cellphone dahil sira daw ang cellphone ng kasamahan niya. Naniwala naman si Rose pero hindi nawala ang kanyang kutob at ilang beses pa siyang nakakita ng mga screenshots. Hanggang sa isang gabi na naaya si Manuel ng kanyang ate na uminom sa kanilang bahay habang kasama naman si Rose pati na rin ang kanilang mga anak. Naunang nagpahatid si Rose at ang mga bata sa kanilang bahay dahil ito na ang pagkakataon ni Rose na buksan ang messenger ni Manuel. Kaya dito na nakumpirma ni Rose na ang lalaki sa screenshot na nabasa niya ay walang iba kundi ang kanyang asawa na si Manuel. Kaya kinulit niya na si Manuel na umuwi na ng kanilang bahay at dito niya na ito kinumpronta. Ilang beses niyang tinanong si Manuel pero hindi siya umaamin kaya ginombag-jombag siya ni Rose. Ang gusto sana ni Rose ay si Manuel mismo ang umamin sa kanya hanggang sa sinabi ni Rose na alam niya na ang lahat. Kaya sinabi na lang sa kanya ni Manuel na wag ka sanang magalit kung nanchicks ako. Kaya dito na nagsimula ang mga sumbata nila sa araw-araw. Kung dati walang pakialam si Rose kay Manuel, ngayon ay nagbago na. Gusto ni Rose na lahat ng kilos ni Manuel ay nakikita niya na simula pagkagising sa umaga hanggang sa bago sila matulog.